Ipinagdiriwang ang World Patient Safety Day tuwing Setyembre 17 kada taon bilang pagkilala sa mga pasyente, pamilya at caregiver na may kabahagianan sa pangalaga ng kalusugan. Ito na ang panlimang taong pagdiriwang ng World Patient Safety Day 2023 na may temang Engaging Patients for Patient Safety. Ang nasabing kumpanya ay may layuning magbigay ng kamalayan sa mundo para mapabuti ang kaligtasan at mabawasan ang hindi inaasahang panganib na may dudulot sa pasyente. Ayon kay Dr. Tom Louis J. Acosta, Chairman ng Patient Safety Committee ISMC, nabuo ang nasabing advokasya matapos sa pag-aralan sa isinagawang 72nd World Health Assembly noong 2019 na isa sa 10 pasyente ang nagkaroon ng unnecessary harm matapos napatan ng serbisyong medikal. Ito mano ay base sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO. Pero noong May 2019, during the 72nd World Health Assembly ng WHO, kung saan kinabibilangan din isa ang Pilipinas, nakita kasi nila na medyo hindi maganda yung datos na sa kada 10 pasyente sa pag-aaral ng World Health Organization, may isang pasyente na during the medical treatment o kapag nilalapatan ng serbisyong medikal, nagkakaroon ng undue harm, unnecessary harm. Kada taon anya, partikular na ngayong taon 2023, umabot na sa 3 milyong katao ang nasawi habang nilalapatan ng serbisyong medikal. Pahayag ni Dr. Acosta, napakaraming bagay na maaaring maidulot na panganib sa pasyente, kabilang dito ang misdiagnosis, mislabeling ng pasyente, hindi tamang paggamit ng gamot at hindi tamang pag-administer ng antibiotic. Isa sa dahilan ng misdiagnosis na pasyente ayon kay Dr. Maria Aloza Hadlock, Vice Chair Patient Safety Committee, ay ang miscommunication sa pagitan ng doktor at pasyente. And studies show that in the first 14th second of the interaction between the doctor and the patient, the doctor may interrupt the patient because maybe the patient hindi siya ganun kagaling magbigay ng history or masyadong mabagal. And the doctor on the other hand, I am not talking about syempre doctors sa ISMC, pero in general, maaring yung doctor ay maaring masyadong pagod or konti lang yung time niya to assess that patient. So kung hindi maayos yung history taking, maaring hindi namin ma-request yung mga diagnostic test na karapat-dapat or maaring ding misdiagnosis yung mangyari sa pasyente. Dagdag din anito sa dahilan ng panganib sa pasyente ang risk of infection, dulot ng hindi paghugas ng kamay ng doktor o nurse o maging ng pasyente. Isa rin sa nagdudulot ng panganib ang best guess ng mga pharmacists sa isinulat ng mga doktor sa kanilang mga orders. Gid pa ni Dr. Acosta na bagamat mayroong protocols at guidelines sa mga ospital para matugunan ang mga nasabing problema ay hindi ito sapat dahil sa hindi ito mahigpit na naipatutupad. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahato, si Vian Virgabinya, SM9 News, North Luzon.